Magandang gabi sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon. Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyo lahat. Hi, kamusta po? Facebook Live muna po ako ngayon. At tomorrow na lang po ako mag-i-StreamYard, no? Wala po akong YouTube. Pero okay lang po yan. Ano muna ho tayo? Facebook Live muna po. Good evening sa inyo, Virgie, then Yoli. Ang i-discuss lang natin today, nakikita niyo po ako? Okay, ay tungkol po sa atin pong mga pasyente. So, I have 5 examples ng pasyente na they're struggling after na maging okay and then nagka-problema para ma-share ko din sa inyo. Totoo yung problema natin that the patients would fail based on actually 4 things sa naiintindihan ko ngayon. Ang unang-una ignorance. So I try to educate people by means of the checklist. Then number 2, ineptitude. Nandun yung knowledge pero pasaway ang mga pasyente. Kunyari, alam na nilang masama manigarilyo, masama mag-vape, masamang kumain ng ganito, and yet ginagawa pa. So they fail. Yung pangatlo, walang plano. Walang plan de vida, wala. Kumbaga, gigising na lang sa morning, they drift away. Wala na. Kumbaga, nakasentro ang buhay. Yung kakainin, kung saan mag-good time, kung saan magpapasaya sa atin. Kaya, we drift away. Katulad, kunyari, in the national picture, napansin niyo po ba pala tayong plano masyado tungkol sa health? Either puro social media post, or kung ano-ano, konting tweet, walang game plan, hindi naman pwede yung puro ganun. Na puro social media tayo magpo-post. Wala ho mangyayari dyan. Ang kailangan natin ngayon is a game plan. At ang panghuli, paano natin ma-execute na ang mga pasyente natin ay magiging okay after a success story. Yun ang problema yung consistency. Yan ho yung topic natin ngayon. So natapos na natin yung pag-i-educate, addressing ineptitude, yung mga pasaway, and then may plan de vida. Pero ang problema natin is how to maintain that, yung relentlessness or consistency. Yan, doon nagkakamali ang mga pasyente. So, I have a patient from Batangas. Meron siyang heart failure. Okay na siya, napagaling na namin. Na pa-angio and all. Pag follow up, hinahapo ulit. Hinihingal, konting lakad. Ang problema na nakita ko, nag-gain ng weight, tumaba. Tumaba ang mga pasyente. So, ang problema, pag tumataba ang pasyente, bibigat, lalaki ang puso mo nun Pag malaki ang puso mo sa dilated cardiomyopathy, that's the biggest problem. Hindi ka pwedeng tumaba. Kasi pag tumaba ka, mahirapan yung puso. So, ulit na naman ulit tayo. Ang hirap tayo makakuha ng ganong buwelo So, ito yung pasyenteng sinasabi ko taga Batangas na successfully naging okay siya. Pero kanina, nakita ko malaki ang tiyan niya, bumigat siya. Napaka-importante ang weight reduction pag may heart disease ka. Nakakaawa kasi ang hirap gamutin yun Tapos suddenly, ang sabi niya kasi, ginanahan siya uli So, napabayaan. Ang tawag dyan, consistency. At saka complacency. Hindi porke magaling ka na, patuloy na yun. Mali po yun. Sa health po kasi, hindi ho kayo pwede pong
malingat lang ng konti or else mahihirapan tayo. And that's the problem na hinaharap ng mga pasyente ngayon. Yung consistency, yan ang problem natin. At sa mga nakikinig ko mga pasyente ngayon, consistency. Kasi sayang lahat po yung pinagpaguran nyo. Yan yun. Yan sinasabi ng mother ko nung buhay pa. Sayang ho yung pinagpaguran. Yan. Naku, yan ho. Nakikita kong problema. Nakakalungkot. Pero kaya pa naman. Kaya lang, kailangan natin gawin. Pangalawa, mabilis ang heartbeat. Sa mga nakikinig, kaya bumibilis ang heartbeat, bawal kasi ako kasi nagkakape ako, pero sa mga mabibilis ang heartbeat, di kayo pwede magkape, tsaka soda, beer, alcohol yun, or cigarette. Bawal. At bawal din tumaba kasi bibilis ang heartbeat ninyo. Yan yung mga nakikita. Tsaka bawal ang stress. Yung huli kong pasyente, ay Diyos ko po, banker po siya, manager siya. Akalain mong 68. Hindi ko naman sinasabing huwag mag-lay minister. Nag-Knights of Columbus. Tapos marami siyang social activities. Sabi niya, ano daw yun faith naman yun Oo naman, okay naman ang faith kung maganda ang inyong kalusugan. Kasi, nag-retire ka na. Suddenly, pinalitan yung ginagawa mo ngayon ng social activities. Alright. Anong nangyari? Matanda na. Na-stress pa. Ngayon, nagpunta sa maraming doktor, 5. Hindi gumagaling. Yun ang naging problema. Pag nag-retire po kayo, huwag niyong palitan ng trabahong mabigat yung sarili niyo. Lalo na kung non-income generating. Kasi sabi ko, okay naman mag-charity or faith. Ayos naman yun. Pero provided ang health mo yung okay. Kasi baka ma-hospital ka, sayang. Yan ang unang-unang pangalawang example. Pangatlo, wag din ho kayo magkakaroon ng COVID. Kasi kahit sabihin natin ko konti ang cases, meron hong pasyente akong pumasok, may long COVID syndrome. Ibig sabihin, nagka-COVID siya siguro 6 months ago or 7 months ago. Tapos nagpunta-punta sa iba't ibang doktor, hinahapo pa rin. Yun ang long COVID. It's common among 20% of cases. Malas kapag ikaw ang napuntahan yan. So, ang kailangan niyan ay mag-exercise muli because your lungs ay naging stiff. So, sa mga pasyenteng nagkaroon ng long COVID syndrome, which is defined as more than 3 months after na magkaroon ng COVID, pwede maulit ang symptoms mo. At ang symptoms niyan, mostly breathlessness, hindi ka makahinga. So, kailangan mag-exercise muli. Hindi nag-exercise, babalik ho yung mga symptoms na yan. Yan ang problema natin. Yan ang third story. Ngayon, may na-admit uli ng COVID. At sino yung mga yan? Yung may edad, above 60, may diabetes, may hypertension, medyo overweight, at lumalabas na. Tapos, kailangan protektado kayo. Kunyari, punta ka ng market, punta ka ng simbahan, maraming tao doon, tapos high risk ka, kailangan nyo mag-mask. Ngayon, nagkakaubusan ng molnupiravir. Ang makikita sa lung center. Pero merong mga hospitals na meron. So, wag ho kayong maging complacent kasi andyan pa rin si COVID. At hindi mo alam kung sino ang magkakaroon yan. Maaring hindi siya kasing bangis noon, pero definitely it can still hurt you. Yan yung example. And then, meron mag-asawa, unahin ko muna yung isa. Pag ho kayo merong kapansanan, let's say, masakit ang tuhod, masakit ang likod, at kayo mabigat, hindi kayo maka-exercise, tataba po kayo niyan. So, ang kailangan yan, calorie restriction.
kailangan bawasan yung kinakain nyo kung hindi kayo makaka-burn. Kasi ang weight reduction is a function of two things. Kinakain at bine-burn. So, kunyari, hindi ka maka-exercise for reasons referable, let's say, to arthritis or may sciatica ka or na-fracture ka dati, hindi ka. The only way you can actually go back kung marireduce ang weight mo at yun ay calorie restriction. So either mag-intermittent fasting o kayo, mag-calorie counter kayo, magbawas kayo ng meals, but definitely, kung hindi kayo makaka-exercise, dapat bawasan nyo yung intake ng pagkain. Yan. Diba? So, I hope na nakikinig po kayo. Okay. Okay, yung isang susunod nating mga example, may good story naman. Meron ako 93 years old na patient na taga Cavite. Payat siya, na-confine siya rito. Okay? Napagaling natin. May heart disease. Pero ano kasi, masipag eh. Naglalakad. Uminom ng gamot. Nagpa-follow up. Pangalawa, slim. Kaya naniniwala ako, pagka kay slim, mahaba ang buhay. Kanina meron hong mga 4 na pamilya pumunta. Siguro kakayanin ko lang 3. Pero nakita ko may 3 na pamilya. Di siyam yun kasi 3 each eh. Lahat malalaki. Pero maganda naman, accepted naman nilang matataba sila. So they will try to work it out. Either after Christmas or mag-start na. Pero yung nakita, at least nare-recognize nila yun. Ang mahirap lang is how to start on how to do it. So gawin yung New Year's resolution. Kasi I'm sure, sabi nung isang pasyente, pwede ko ba next year na lang muna? Mahirap eh. Kasi kakain muna ngayon, tapos babawi. So mahirap po yun. Meron nga pala akong ikikwento sa inyo tungkol sa bad dreams. Meron ho ang pasyente may nightmares. Ang sabi niya, ang pangalan niya ng pasyente yun, naalala ko na. Yung dream niya daw, may humahabol daw sa kanya. At gusto siyang saktan. Ang problema, tuwing tutulog siya doon, gigising daw siya hapong-hapo. Sabi ko, masama nga talaga yan. Meron akong pasyente, nagkaganyan. 2. Yung isa, tuwing mananaginip siya, naglalaro siya ng basketball, masyadong intense daw ang laban. Ngayon, nahihirapan siya kasi may edad na siya. Tumatakbo siya. Sabi ko, sige, bibigyan ko kayong yung gamot. Inumin niyo tumamayang gabi. Pag ininom niyo po ito, maayos ang pagtulog niyo. Tapos sabi niya, Dok, pwede ho bang bukas ko na lang ho iinumin ho itong gamot? Bakit naman ka ako? Kasi ho, dun ho sa amin ho, may championship pa ho sa panaginip ko. Sabi ko, ano ba tong pasyenteng to? Nightmare na nga. Bukas pa daw kasi pag daw binigay ko daw mamayang gabi, baka daw hindi siya makalaban ng championship. So, sari-sari ka ako itong mga pasyente ko. May mga nightmares. Ang nightmares kasi nakukuha yan kung kayo po ay walang pahinga. Wala kayong pahinga, kaya kayo masama yung nightmare, hinahabol kayo kasi wala kayong peace of mind and inner peace. So, nangyayari, nananaginip, dapat nakakapahinga. Kasi social media na-apektuhan yung isip natin. Kaya do not use social media sa gabi or else, or close to sleep, di kayo makakatulog. Kaya yun ang kinaikwento ko sa inyo. Kasi nangyari talaga to kahapon at kinaikwento niya sa akin. Hapong-hapo daw siya. Okay, ang isang pasyente na itong palang 93 years old na male na to, kaya mahabang buhay, ang kanyang nangyari, farming. At nung panahon daw, nung araw, na ipapalit niya ang lupa sa 500 pesos o palit kalabaw lang. So, di ba yung Ikigai, community garden,
yung Costa Rica, di ba nagpapastol yung sa blue zone, kaya mahaba ang buhay. So itong pasyente ko to, nagtatanim ng kape. Taga Amadeo siya. Kaya haba ng buhay niya, 93 years old. Oh. Kaya napaka-importante ang mga ganito activity. So, karamihan ho ng nakita kong problema related sa body weight. Ito. At ang karamihan nakikita ko, may arthritis. Ayan ho, arthritis. At back pain. Yung kanina kong isang pasyente, kawawa naman. Hindi ho, konting galaw lang, in pain eh. So sabi ko, kailangan mag-lose ng weight. Pinari-rehab ko. Kaya lang, may edad na rin ng konti, 73. So ang hirap i-rehab nun. Konting Kaya, tayo nag-exercise. Mahirap po pag nagkaedad ka, tapos in pain ka. Mahirap po yan. Mas maganda, pag tumanda tayo, wala tayong rayuma, at hindi tayo hinahapo. Mahaba nga ang buhay mo, pero ang kalidad ng buhay mo ay in pain ka. Mahirapan ho yan. Kaya, itong mga sinusulat ko ito kasi these are patient stories Hindi natin nine-name. Ang isa pa, may scam ako na bisto. May isa akong pasyente, nagpa-opera sa Makati. Akalain mong nung inoperahan na hindi nakakita. Ngayon, alam niyo po yung cataract operation, scam yan. Naimbestigahan na yan. At sa mga yan, meron hong isang doktor sa mata na kumita ng 30 million a year at nag-opera ng almost 3,000 cases. Ang isang taon lang, 365 days Ang ginagawa pala ng mga yan, pag kayo ay nagpa-opera na dyan sa mga yan, may iba sa Makati, ganyan. Pag nakatalukbong ka na, iba ang mag-oopera. Ang tawag dun ay ghost surgeon. Ghost surgeon. Imagine niyo yun. Kasi nabisto niya, iba yung sinulat sa PhilHealth. So kala niya, yun ang nag-opera. Hindi pala. Kaya yung pasyente, na nabudol. Tapos, ooperahan pa doon yung kabilang mata. Nung nagpatingin doon sa kaibigan kong ophthalmologist, ng taga rito, at saka sa PGH, hindi naman kailangang operahan yung isang mata. Kukubra lang ho yan nung professional fee ng PhilHealth. Akalain mo yun. So, yung pasyente, instead na matulungan, nadali tuloy. Hiro mo. Ang hirap. Kasi kasama sa pagpapractice ng medicine, honesty. Ang problema, hindi na yata uso yung term na yan. Wala. Ang mangyayari niyan, eventually, magkakaganyan ng practice of medicine. Kasi wala. Pera lang Pero kawawa naman kasi mata ho yan And then pag nagkakaedad ka, ang eyesight ang pinaka-importanting sa lahat Nakakaawa po. So, yan ho yung mga gusto ko ibahagi sa inyo. And I learn also from my patients. May mga ina-accept na sila may pagkakamali. Maganda po yun kasi nare-recognize natin. Meron ako isang pasyenteng taga Nueva Ecija. Di na siya daw magbe-vape. Pinapon na niya. Ito na. Pinapon niya dun sa sa anak niya. Hindi na ako magbe-vape. Hindi na daw. Sabi niya. Hindi na daw siya nag-i-smoke pero nagbe-vape naman. Talagang gusto nilang pahirapan ang sarili nila. Gusto ng mga tao kasi yung nagkakasakit. Mahirap po yan. Sabi ko nga, hindi nga kayo naninigarilyo, nagbe-vape naman kayo. Pareho effect niyan. So, wag ho kayo magbe-vape. Kasi pag nag-vape kayo, sinasaktan yung sarili. Pabata ng pabata yung mga nagbe-vape. Tapos, eventually, maninigarilyo yung mga yan. So, kakaawa yung mga pasyente. So, ito ang nagiging problema natin ngayon. Obesity talaga. So, paalala ko sa inyo, ganito yung diet. Lumipat kayo sa plant-based. Yan ho ang secret ng Blue Zone. Tapos, bawasan yung carbs nyo, tsaka tubig. Tapos, wag na ho mag-soda. Meron ho isang pasyente kanina.
ginagawang yung tubig, soda. Ako, huwag niyong gagawin yan. Walang pupuntahan yan. Ito, so, 0 calories ho ito. Tapos, maganda pa o yan. Ang dami kasi na ganyan Oho, ayan. Tubig, ang importante. Ayan. So, sinasabi ko sa inyo. Maraming pasyente, ganito itsura, malalaki. So, pagka ganyan, tataas ang, ayan, magda-diabetes. Blood pressure. Ako, mahirap yan. Mahirap po yung magkaroon ng sakit na ganyan. So, sa mga nakikinig ngayon, huwag kayong magkakasakit. Pasko ngayon. It's difficult. Tapos, nag-gain niya ng 4 pounds nitong Christmas. So, mag-ingat, mag-weigh. Kasi mahirap naman lumanding kayo sa ospital. Tapos, yung everyday niyan, mag-gain kayo ng weight. By the end of December 31, makita nyo, mga 4 to 6 pounds ang binigat nyo. Ay, sayang lahat yung pinagpaguran nyo. So, these are stories during the holiday season. And I hope na kayo ay tatalima. Tatalima kayo. Huwag ko kayong pasaway. Mahirap po ma-hospital during the holiday season. Huwag kayo rin makakain ng taba kung kayo may gallbladder stones kasi baka malaparoscopic cholecystectomy kayo during the holiday. Mahihirapan kayo niyan. So, siya nga pala, meron hong kay kwento sa inyo si Jenny ho nasa labas. Nag-ground so kanina, nakita ko yung akin hong inaanak. Doktor ho yun. Nagulat siya. Sabi niya, kinamayan ako. Di pagbaba ko rito, kasi nag-rounds ako. Sabi ni Jenny, uy, sir, tumawag ko si doctor ganito. Ay, inaanak ko. Ano daw nangyari sa akin? Kasi daw namahit ako, may sakit daw ba ako? Sabi niya, wala. Ba't to suddenly ang payat? Kasi tagal namin din nagkita ni yung aking inaanak na doktor. Nag-diet. Ha? Yun, ang edad ko doon, sobrang laki kasi, niya ako mentor niya ako Kaya nagulat siya. Kasi, para siya nakakita ng, ng multo. Kasi talaga naman, ang laki talaga ng nilose kong weight. Kasi 210 ako dati. Ngayon, 175 na ako. So, yan tinan nyo. Yan yung aking body ngayon. Yan 1 year. Ito ay Atomic Habits. So, ito. Yung Atomic Habits, ang ibig sabihin, dahan-dahan, small changes, pero ripple ang effect. So, ito yung effect ng atin hong pinagpaguran. 1 taon, last year, November. Tapos tumaas ang BP ko. So, nangyari, nagbago po ako. And ito ang resulta. At natutuwa ako kasi nagkaroon ako ng sense of purpose. At yan ay dahil kay Simi. Nung lumabas si Simi, sabi ko, kinuwenta ko. Pag nakita ko si Simi na tapos ng koleyo, kumpleto na ako. Dapat mga nasa 80s ho ako niyan So, kailangan healthy ako. Kaya yun ho ang gusto ko sabihin. Ano ba yung sense of purpose ninyo? Yan. Doc, naka-side view ang camera. Ayun na nga kaya lang ho. Ganun ho Pasensya na kayo kasi nasira ho yung connection Tumagilid na lang ho kayo. Naka-side view yung camera. Sige ho. Yan. Naka-side view daw yung camera. Okay na ho ba yan? Wala na ngayong medical prescriptions. Medyo kita niyo na ho ba ako? Naka-side view daw yung camera. Okay na? Okay na? Hindi na ba naka-side view? Kanina ho naka-side view Pasensya na kayo kasi hindi ako naka-StreamYard Tagal na akong hindi nag-ooperate Okay na po ba? Pasensya na kayo kung napahirapan po kayo. Okay na po ba? Okay na? Okay na po ba? Okay.
So, gusto kong... Oh, yan. Okay na. Okay. So, kaya ako sinasabi sa inyo yung story ko, it's a story of success. Kasi November last year, I was really, I was really not feeling well kasi nga malaki ako. Pero sabi ko, kailangan labanan to. Kasi kung hindi, magkakasakit. At saka mahirap po maging advocate tapos ikaw mismo hindi healthy. Hindi yata maganda yung ganon. Tsaka, wala kang moral ascendancy to teach people on how to be healthy kung ikaw mismo ay may problema. Kaya, sinasabi ko to sa inyo as a example na ako mismo nag-struggle. Pero, dahil relentless nga ako, napaayos ko. Pero ang higher sense of purpose ko si Simi. Sabi ko nga doon sa mga pasyente ko kanina na napag-usapan. Dati, nag-gym ako, pero wala akong sense of purpose. Parang gusto ko lang gumanda yung katawan ko, makapag-basketball. Pero yung consistency, hindi eh. Minsan, weekend lang, balik na. Hindi ako bumababa ng Hindi ho bumababa eh. Kaya, yun ho nangyayari eh. Kaya, I'm telling you, my story can be your story of success. And I hope, kayo din, itong Christmas nito at January, gawin nyo. Kasi, hindi naman ibig sabihin ngayon na eh. It will take some time. But once na na-feel mo, hindi ka nabibitaw, I tell you. Konti-konti. Mahirap talaga magdisiplina. Kaya lang, when you reach this age, it will be very difficult for you not to be healthy. Kasi, malapit na ho tayo dun sa ating hangganan eh. So, kailangan habaan natin, katulad nung pasyente ko taga Amadeo. So, yun ho, ang story is all about patients. And the patient stories ay story ng buong patients population natin. Maaring hindi nyo to story, but it can be your story. Kailangan natin yan. And gusto kong gawin. Sa dami ng party, tama. Yeah, pero you can choose naman your party. Hindi naman lahat ng party attenan natin. At hindi naman mandatory umattend tayo ng mga party. At kung kumain tayo sa mga party, be sure that you will choose the right kind of food, yung mababang calories din. And then, kailangan din natin gawin yun, di ba? I-share nyo, doctor, yung secret nyo. Well, ang secret ko ho, I eat less. Nagbe-breakfast din tayo. Pero, lang ho ako eh. Less calories ako sa morning. Or maaaring hindi ako nagbe-breakfast, coffee lang. And then my lunch, gulay ho. Tignan nyo yung kinain ko ngayon, uli. Gulay uli. Basta't in every, may gulay. Kanina gulay na naman ako. Pag gutom ka. Pangalawa, everyday maglalakad kayo. Kailangan physical activity. Yan ang secret niya. Dalawa yan eh. Tamang pagkain at activity. Pareho sabay siya. Pero between the two, ano mas mahalaga? Physical activity. Kaysa pagkain. Number 2 ang pagkain. And number 1, exercise. Physical activity. Don't do it. Should be in moderation. Yan, tama. So, yun ang gusto ko i-share. And then number 3, monitor nyo. Kasi mahirap po eh. Pag hindi nyo monitor, tapos. So, yan ho, mga kaibigan. Tomorrow, we'll discuss so. At medyo gabi na po. Magkita na lang ho tayo. Kita na lang ho tayo tomorrow. And then, I'll tell you more about it. Pero ngayon, patient stories muna. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat.
Thank you and good night. Bye.